Jesus. Verse 1 all together, sing. The name of Jesus is so sweet. I love its music to repeat. It makes my joys full and complete. The precious name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. I love the name of Him whose heart knows all my griefs and bears a part, who bids all anxious fears depart. I love the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Amen. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. That name I fondly love to hear. It never fails my heart to cheer. Amen. Exalt the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. No word of man can ever tell how sweet the name I love so well. Oh, let its praises ever swell. Oh, praise the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Amen. Jesus, the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. Amen. Atong punan our second song, it pays to serve Jesus. Amen. It pays to serve Jesus. Verse 1 all together, sing. The service of Jesus through pleasure affords. In Him there is joy without an alloy. 'Tis heaven to trust Him and rest on His words. It pays to serve Jesus each day. It pays to serve Jesus. It pays every day. It pays every step of the way. Though the pathway to glory may sometimes be drear, you'll be happy each step of the way. It pays to serve Jesus, water may be tight. It pays to be true, whatever you do. 'Tis riches of mercy in Him to abide. Amen. It pays to serve Jesus each day. It pays to serve Jesus. It pays every day.
pace every step of the way. Though the pathway to glory may be dread, you'd be happy each step of the way. Though sometimes the shadows may hang o'er the way, and sorrows may come. Amen. It pays to search Jesus each day. It pays to search Jesus. It pays every day. It pays every step of the way. Though the pathway to glory may sometimes be dread, you'd be happy each step of the way. Amen. Ito ang damon palihog itong offerings. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat sa pribilehiyo nga makasimba nimo Ginoo. Salamat sa kagawasan, sa pagsimba. Salamat sa grasya, Lord God, nga imong gihatag sa kusog nga imong gihatag nga makasimba kami karon. Kung giampo, Lord God, nga ikaw magapanalangin sa offering. Salamat kayo, Lord God, sa pribilehiyo sa paghatag. I-bless, Lord, ang mga halad. Panalangin niya mga offerings nga kini makatabang sa pagpasabwag sa mayong balita, sa pag-expand sa buluhaton Ginong Dios. Lord, panalangin ni pagyud ang imong makatawhan Ginong Dios aron na makakita pagyud ang matag usa kanamo, Lord God, sa imong gahom ug sa imong katumanan sa mga saad nga gihatag nimo sa imong pulong Ginoo. Bless ang offerings once again in Jesus name. Amen. Maghatag ta sa offering samtang maminot ang special number. Not just a part for you, my dear King, following you in light or in darkness. Humbly I give to you everything. I give you my heart, I trust in your care. Wherever you lead me, I know you are there. Wherever I go, wherever you lead, your hand will protect me. You meet every need. When I can't see the path that's before me, when I by faith must cling to your hand, help me to trust your infinite wisdom, blessing your name for what you have planned. I give you my heart, I trust in your care. Wherever you lead me, I know you are there. Wherever I go, wherever
Panindog palihog ang tanan. Luke chapter 22. Luke chapter 22 verses 31 to 34. Ato ning puli-pulihan sa pagbasa. Atong basahon gikan sa 31. Ako'y basa sa verse 31, kamoy tubag sa verse 32, hangtod mahuman ta sa verse number 34. If you are there, say amen. The Bible says, "And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me." Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat, Lord God, sa kagayunan, sa pagwali sa imong pulong. Salamat nga matag usa ka namo gitagaan nimo higayon nga makasimba aron makapamalandong sa imong pulong, Ginoo. Akong pagampo nga ikaw mo'y mag-aandam sa kasing-kasing sa matag usa. Badlunga sa Satanas, papahuwaa sa gikan diri on dili sa makasamok sa panimbahon, Ginoong Dios. Sa Lord God nga every time nga mohimaya mi sa imong ngalan, every time nga maninguha mi sa pagdaig kanimo, dili malipay ang yawa, Ginoong Dios. Muna karong gabi una among gi pasalipod among kaugalingon diha kanimo ug among gisandig among kaugalingon diha kanimo kay ikaw mas gamhanan ug wala nay mas labaw pang gamhanan diha kanimo, Ginoong Dios. Ug Lord, tabangi kami karong gabi una ablihing una-una sa matag usa. Tagai og tuguti nga matag kasing-kasing mahimong good ground aron ang imong pulong, Lord God, mamunga sa among mga kinabuhi. Tagay kaalam sa pagwali sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. O amen. Mayong gabi istanan, palihog manglingkod. Ang passage nga itong gibasa, usa kini ka parenthetical passage kay mao man ni ang narrative sa dihang si Jesus Christ hapit na siya pagabudhian ni Judas dito sa Getsemane. Ganong perti mo mong gubuta diya. Nagigoy mabunalan ron ma. Dito sa Getsemane. Then, gi-insert niya pag-istorya kang Peter. Ingon ang verse number 31, "And the Lord said unto Simon, and said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat." So karong gabi una, ato makita ang bersikulo nga dunay gigamit nga word nga desire. Ang yawa dunay tinguha sa matag usa kanato. Kita ba dunay tinguha para sa yawa? Unsay amen? Ha? Dili na to kalimtan nga naatay kaaway. Dili na to kalimtan nga ang Dios naay kaaway. Ug ang kaaway sa Dios, kaaway sad na nato. Dili pwede nga ang amigo nato kaaway sa Dios. Unya ang kaaway sa Dios, amigo nato. Minaw mo? So karong gabi una, ang titles mensahe, Denying Satan's Desire. Denying Satan's desire. Kanang word nga denying, ang paggamit na to diha din ang i-deny nga deny, kung dili, murabag, kanabitang magbasketball, unya padong, ng mudang, unya gipalakan. Oh.
Deny man na siya, ang tawag na. Gideny ang imong itsa. Kay opponent man. So karong gabi una atong isgutan unsaon na to pag reject. Unsaon na to pag refuse. Or unsaon man na to nga ipakita na to sa yawa nga dili taganahan sa iyang desire sa ato. Amen? Or atong i-refuse ang iyang desire sa ato ah. The word desire comes from the Greek word exaitiumai, which means to demand from. Dili lang din na kay basta lang desire nga unta, maako si Pedro. Kung dili, that is demand. Iyag yung gituyo og adto ang Ginoo. Just as what Satan did to Job. Nakinomdom mo nga sa diha nga ang mga anghel nag-report dito sa trono sa Dios. Nga ni adto pod si Satanas unya niingon ang Ginoo, oy, ni amang ka nga nagunsa man ka diri. Ingon si Satanas from going to and fro. Nakoy tuyo, unsa may imong tuyo? Ingon ang Ginoo, kaila ka ni Job. Sa mao na akong tuyo. Sulayan tanang tawahanan nimo be. Faithful magana. Dasig man lagi ka nagsulwining. Tistingan ako na be. Willing man na magpakamatay daw para nimo. Tistingan ako na. Somehow, ang Ginoo mo allow kang Satanas sa pagsulay sa ato karon matistingan ang atong pagtuo. Amen? Kaya kung wala tayong mga pagsulay, dili man masulayan kung unsa gyud ka tinuod ning atong gisulti sa baba. Kay usahay, ang atong baba, labaw man ang istorya kaysa tinuod nga naa sa kasing-kasing. Amen. Sobraan man na itong baba. Karon, dili ang baba ang testingan sa Ginoo, ang kasing-kasing. Kay ang tinuod nga unod sa kasing-kasing, matistingan man sa panahon sa pressure. Ang tinuod nga unod sa kasing-kasing, matistingan man sa panahon sa kawaladon. Matistingan man sa panahon nga naay sakit. Matistingan man sa panahon nga naay mga problemang maabot. Kung mupadayon pa ba ka? Kung unsay imong istorya mahitungod sa Ginoo, mugawas man na. Muingon man ka nga, nagsimba man tako. Nganong ingon ani man nga, nagsimba man tami. Naghatag man tami sa Ginoo. Nagampo man tami. So diha na matistingan sa Ginoo. Naade kay kasakit di ay nga nagsimba ka. Naade kay kasakit nga nangalagad ka unya naa kay balatian. Nga kanang imong balatian, bunga pa man sa imong pagka-bisyoso sa una. Amen. So karon, just as what Satan did to Job, he also wants to do it with Peter and to every believer. Mao man ni kalaki sa yawa ang pagsulay man gikan kang Adan ngadto kang Job atong nawitnessan, tistingan gyud ang mga tao sa Ginoo. Pastor, nganong iya mang ialaw? Ialaw lagi sa Ginoo aron masulayan gyud ang atong tinudalay nga kasing-kasing. In fact, the word being used here is you. Di ba? Tanaw ko sa verse number 31. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. You is singular but in a plural projection, which means every one of you. Everyone has a tendency to be tested by the devil. Wa gani gipsipyat si Kristo. Amen? There is no exempted when it comes to Satan's attack. There is no exempted. The word sift, kanang word nga sift. Namo diha? That he may sift you as a wheat. Meaning to shake off.
Like what is being done to the grains when separating it from the husk. So, unsa man ang word nga sift? Kaysa nyo nakahibalog, alig-ig. Alig-ig. Kuyaw kayong lula ka mga atong kalulahan mo, alig-ig kay na may tukar. Dayang man. Oh, kuyaw ka na pitak-pitik-pitik, mapitak-pitik-pitik na sila mo alig-ig. Mo na'y sifting. Hello? Ang pag-segregate sa sungo-sungo, sa bugas, sa numero 16, 14, binlod, tik-tik, og tahop. So meaning, ang word nga sift gigamit sa Ginoo nga himuon ni Satanas sa atoa para mailhan yung gag unsa baka tahop baka og tinuod bakang bugas. Kay kung walay sifting process, hait man kanon ng di ba? Bisan pag humay, hindi mo alagigon ng tahop. Sagol tong panit. Hait man ang naay sagol panit, di ba? So kung naay sifting process, this is a proper process of separation that leads to purification. Amen? So mo ding i-allow sa Ginoo ang sifting process, ayagon ka, i-shake off ka, para matestingan og unsa ka. Kaya ang madalas, tahop pero may madala ana, di ba? Ang bugas, magpabilin man. Tinod nga bugas, magpabilin. Are you listening to me? Inig-ana ni mo, igtaktak, awa na lupad ng tahop kunya. Musunod na ito, mga sungo-sungo. Ang mga gaan, mulupad. Ang mga gaan o ang mga mabaw o pagtuo, mulupad. Mga mabaw o dulot diya sa Ginoo, lupad. Amen. Dili makagwanta sa lampyog gid ba na pero katong bukas magpabilin magyud. Gawas pwede wag mo tahop di pud ka mao. Ni ana kurot pod. Di ba? Oh, kana mag-practice pa ka, maapil man ang bugas og kuan. Ayun do may sa una nga akong lula gihilantan, nya akong lolo na mista. Wa may usa na mong tulo, ako si Benjes Jeric ug si Inday gamay pa. Di man gyud may kabalo mo alig-ig. Di may kabalo mo alig-ig kay akong lula. Grabe man to ka, kabantay kas to mga lula, grabe ka stricto ginalig-igan, sawayon ng atong ginalig-igan. Adi na lagi ka magpatuga-tuga kay limpyo man kay sila alig-ig. Mura magyug ginaling pinagaling ba? Kamo na lang diha karon kay gihilantan akong lula nagkurok-kurok dos daplin. Nya akong lolo wala diha kay namista sila ramang duha ka bumalig-ig. Naggaling ko, ako'y nagaling ko, bahala mo diya, gibuyok ni Jeric ang ginaling. Gikan sa tik-tik, tahop, bugas, sungo-sungo. Pilog buyok. Ang teknik na mo ato, sabuwag daghan, yung igbukal anaon. Mo to'y sifting. Taod-taod, mabilin raman pong bugas, bulundag raman. Pero di yun maing kanon Hait-hait gusto tunlan. Money word nga sift gigamit. Nga sa congregation nga giatubang ni Kristo naa day mga tahop. Manginaot ko nga di ka tahop karong gabi una. Ang tinuod luwas, tinuod ng bugas di na tahop. Amen. So it is the process of separating the grains from the husk. Gikan sa mga tahop, sa mga sungo, sa mga dili magamit. Amen. So gamiton sa Ginoo ang trial sa itong kinabuhi para ma-purify ta. Para mas magamit ta. Para mas ma-determine, para ma-separate ta sa atong usefulness di as Ginoo. Para makita ang imong potential. Kaya kung dili ka alig-igon sa Ginoo, di man makita imong potential ug asa ka dapat ibutang. Para mulutaw ang imong gift. Para mulutaw ang imong capability in times of storms. Mulutaw ang imong capacity. Ang imong ability, mulutaw na in times of sifting process. Amen? So, naingon ang Ginoo ngadto kang Pedro, verse number 31, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you that he may sift you as wheat. So, ang yawa nag-demand nga iya kang sulayan, iya kang testingan.
Lord, patistingan ang gagwa ng Pedro kay Spinis Pedro mo good, outspoken kayo. Kailan mo outspoken? Kaya bang tanang naa sa hunahuna o kasing-kasing, istorya niya ba? Oh, ma-joke man o dili joke, sanguin man kayo siya. Lord, bahalag magkinaon sa Lord, kuyog ko ni mo Ginoo. Bahalag mo dinay na sila, mga naong na, talawan ka na ako, kuyog ko ni mo. Ingon ang yawa, ato tistingan ang baba ng Pedro be. Tingali karong gabi una, magkahuna ka, maghilom-hilom, ragi dito, kay matistingan niya ta si yawa. Tistingan kaya pong kami sa gilomon ka. May exempted. Wala exempted. Masabaan man ka o hilomon, tistingan kaya pong ka sa Ginoo. Amen. So karon, duha ra ka butang atong hisgutan. Number 1, the reason of Satan's desire on us. Unsa man gyud na nato, pastor, kanong manghilabot mo kanang yawa na to. The reason of Satan's desire on us. Unsa man gyud iyang reason behind nga maninguha man gyud siya sa mga katawhan sa Dios. In the first place, katawhan man kata sa Dios. Manghilabot gyud siya nato kay katawhan man ta sa Dios. Amen. Gawas og di ka anak sa Ginoo, pasagdan ra ka sa yawa. Usa ra gyud rason makaigsuonan nga ako nakita sa Biblia. Una, mao rin your outstanding contributions to the glory of God or to God's glory. Kaniyo? Gitan-aw ni sa yawa. Naminaw mo na ko? Gitan-aw ni sa yawa. Basa. Your outstanding contributions to God's glory. Kung naamay dili ganahan sa yawa kanang mahimaya ang Ginoo. Dili siya ganahan kanang unsa may pasabot pastor kanang glorify God. But pasabot na to make God look good. Kana bang sa tanang eksena, sa tanang tao, Ginoo gimulabaw. Di man ganahan ang yawa ana. Ganahan man ang yawa nga maapil siya. Kaya sa book of Isaiah, sa book of Ezekiel, sa book of Isaiah, doon na siya 5 ka desire nga, mo-appeal po siya sa kasikatan sa Ginoo. So kung gamito na to sa termino ka ng word nga himaya karon, dili ganahan ang yawa nga ang Ginoo ray mo sikat. Magpapansin sa dang yawa. Middle child mo kuning yawa. Si Jesus Christ, yawa din kita. Insecure ang yawa. Bitaw joke na. So, kani mo gitanaw sa yawa, kanang imong outstanding contribution nga mahimaya ang Dios. Are you listening to me? So, pagtanaw sa yawa, di naman matangtang ang kaluwasan. Salamat sa Ginoo nga di matangtang ang kaluwasan. Kay kung matangtang pang kaluwasan, dugay na kang gitangtangan sa yawa ang kaluwasan. Kaya in the first place, dili ganahan ang yawa nga malangit ka. Gusto sa yawa nga dadong ka sa impyerno. Pero nakanindot kay diha sa church, gisaad mismo sa Ginoo ug sa mga taong nagdawat kang Kristo, eternal life ang gihatag. Eternal security ang giprovide sa Ginoo sa mga nagdawat kang Kristo. Ug ang mga katawhan nga nabilong sa church nga luwas nya, tinod nga luwas nya nabaptisan ingon Bible, and the gates of hell shall not prevail against it. Mabungkag man ang pundok, pero ang mga nabilong sa pundok di na maimpyerno. Ina na kalig-on ang kaluwasan. So, wa nay mahimo ang yawa ana. Pero naay mahimo ang yawa sa pagbabag nga ikaw iyang hilabtan para di na ka magpahimuot sa Ginoo. Malagot ang yawa nga sige na tog himaya ang Ginoo. Masuko ang yawa nga magsige tag simba. Dili siya ganahan nga magsigag grasya sa Ginoo, praise the Lord, hallelujah. Dili siya ganahan siya nga siya po'y tawgon. Hinandom ka sa una? Iba gisige na to siya tawag? O sige, karon no? Hello? Ganahan ang yawa nga mo apil-apil sa eksena, sa himaya nga iya sa Dios. Unya, dili ganahan ang yawa nga magkadaghan ang mga tao nga mudaig sa Dios. So my contribution to God's kingdom, your contribution to the church of God, your contribution to the glory, to the fullness of the glory of God, sakit sa mata o sa dalunggan ni Satanas. Munang manghilabot siya sa katawan sa Dios, kay gusto niya, kay wa may mahimo na siya para pagtangtang sa itong kaluwasan, pero pwede kaniyang i-cripple, pwede kaniya nga i-paralyze sa imong Kristohanong kinabuhi,
aron di na ka mo simba, aron di na ka mo daig, aron di na ka mga lagad, He will do anything and everything He can nga para ikaw di na ka maghimaya sa Dios. Ganahan siya nga ikaw magmahay kas Ginoo, ganahan siya nga imong basulo ng Ginoo, ganahan siya nga imong talikdan ng Ginoo, ganahan siya nga di na ka magbasag Bible, ganahan siya, muna kabantay ka sa tanan nga mga temptations para pag-undang nga mag-alagad ka. Kay naamang kay potential nga mudaig sa Ginoo. Na uban ninyo na apay mga bisyong tinaguan, pero kita ang yawa mo nang itintalon jud kaniya kay aron dili ka mabutang sa ministry nga mudaig sa Dios. Kay ba man ang yawa, dili ni tangtang na ko nimo kay aron dili gyud ka makatarog pangalagad, ana-ana lang tikdul-tikdul lang. Because of your potential, because of your outstanding contribution to God's glory. Kay kung magtarong tang tanan, ang Dios may maya. Munang maningkamot ang yawa nga di ta magtarong. Asabtan ninyo? First, Satan sees the personality of Job. Nagisgot man ta kang Job. Kung naa may hisgutan nato nga tao nga gihilabtan gyud nga giayo-ayo gyud gihilabot sa yawa kani si Job. Pero tanawa ko noon sa personalidad ni Job. Kay ba ang yawa sa personality ni Job? Tanawa, Job chapter 1 verse 1. Job chapter 1 verse 1. Satan sees the personality of Job. Nganong gidesire niyang hilabtan si Job? Because of his personality. Are there in your Bibles? Nagbasa mo diha? Atong basahon. Ready? Read. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was what? Perfect and upright, one that feared God and eschewed evil. Nagbasa mo diha? Oh? Kinsa na siya? This man was perfect, dili na perfect, nga wagi sa laabot pasabutan. He was a mature person. Kanang tao nga kanabang hamtong ba? Amot pasabutan ang word nga perfect na is hamtong. Amen. Upright, meaning tarong. One that feared God, may nadlukon sa Dios. And eschewed evil. Kanang word nga eschewed, nagasalikway sa dautan. Nakabasa mo sa Bible na yun, ha? So Satan sees this personality of Job, so ingon ang yawa, di na pwede. Kung mauni kinaiya ni Job, mao sini mahimong kinaiya sa mga anak nga tarong, mubalibad gyud dautan, unya matured kay nga pagkatao, nya mahinadlokon sa Dios, mahimaya ang Ginoo ani, kay lagot man ang yawa nga mahimaya ang Dios. Amen. So he sees the personality of Job. Tingali karong gabi una magunaw na ka. So dili lang day dato palabian og tinarong pastor, hindi ta hilabtan si yawa. Unya, ganahan ra ka sa imong Kristohanong kinabuhi nga lukewarm. Ayaw kalimot nga the moment nga gidawat nimo sa Kristo, you signed up to go against the devil. We signed up nga makig-away ta kang Satanas sa diyang naluwas ta. Amen. Every day is a daily battle. So Satan sees the personality of Job. Number 2, Satan sees the potential of Peter. Satan sees the what? The potential of Peter. Kakita ang yawa sa potential ni Peter. Mo nang iyang giunag hilabot si Pedro kay balo siya nga kining tawhana, dako kaayo nig mahimo para sa simbahan. Amen. Dako kaayo nig makontribute para sa evangelization sa tibuok kalibutan kanay si Pedro, in which mao gyud. Nga naman, siya'y gitagaan sa Ginoo sa yawi sa pag-abli sa gospel both to the Gentiles and to the Jews si Pedro. O gingon ang yawa, di ni mada. Potential kining tawhana. Bisag wa ni kay eskwela, bisag dili ni maayo manabi, pero potential kayo. Hey, listen. Ngano ang yawa manghilabot nimo? Kay kakita siya sa imong potential. Unya, tugutan ba nimo nga ang potential nimo, kamao ka mo suluining, kamao ka mo imbitar og mga tao, kamao ka mo kanta,
na kay mahimo ang imong kapasidad sa imong pagkatao makahimaya unta sa Dios, tugutan ba nimo nga babagan ka sa yawa nga magamit na para sa kahimayaan sa Dios? Tugutan ra ba na nimo? Tugutan ninyo? Tugutan gid ay. Ha? Tugutan ba nimo nga ang imong potensyal sa papangalagad, potensyal nga mahimo kang maayong influence diya sa imong eskwelahan? Ang imong kurso, potential na. Ang imong personality, potential na. Ang imong trabaho, potential na. Ang imong posisyon, potential na. Ang imong influence sa atong komunidad, potential na. Pero ang yawa, maningkamot, nga mohilabot nimo, kay kakita siya sa imong potential. Munang dili ta magkumpiyansa, mangayo kitag tabang sa Ginoo, kay ang yawa, mohilabot yun na nato. Amen. He will do anything He can. Tagaan magagsakit, kuhaan magagtrabaho, kuhaan magag-anything, kay ganahan ang yawa makadungog nga magyaw-yaw ta mahitungod sa Ginoo. Ganahan ang yawa makadungog nga muingon ka, di nako. Muundang nako. Kay ba ka every time musulti kag discouragement, musulti kag kaundangon, musulti kag bagulbol against sa Ginoo, against sa church. Every time mo istorya ka ana, nalipay ang yawa, wa nalipay ang Ginoo. Every time mo istorya kag mga discouragement, kanang undang, kanang di na kaganahan, gikapoy na kas papangalagan, every time mo istorya ka na, ang yawa mo imong gipahimuot. Nagtuo kag way na minaw. Every time maingon ka, undang nako, gikapoy nako, di nako ganahan, ang yawa, sige, kanusa man ka maundang, Usa man may imong gikinahanglan para maundang ka. Tagaan ti kag bikil. Every time we speak of discouragement, every time we speak of fear, every time we speak of anything that is against God, Satan is happy. Naman, kita siya sa imong potential. Pero kabaw ka kung sa gisulti ni Jesus Christ. Verse 32. Luke chapter 22:32. But I have prayed for thee. Namo diya? Luke 22:32. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Ingon ang Ginoo apan Pedro, nag-ampo ko nga di ka madala. Ayaw panganti anang mo ingon undang-undang ka, kay gigunitan ka sa Ginoo, pasalamat kang gigunitan ka sa Dios. Ayaw sulay ang Diyos. Kaya ang rason nga niya pa ko o niya pa ka, kay naay grasya sa Diyos. Kay kung wapay grasya sa Diyos, ayaw, di ita mag-istorya nga, dugay na kung kaundangon, kisa may mong gihagit. You thank God of His grace, nga naapa ka karon. Ngano, kung wa na ka diri karon, nagmalipayon ka. Kung wa na ka diri karon, maka-experience ka sa panalangin o sa grasya sa Diyos, pasalamat kang naay grasya sa Diyos, nga naggunit nimo. Don't you ever try and dare to, move your fist against God. Kusay mura pag kanang nangalagad kang napugos, nakapadayon kang napugos. Kinsa man ka para mapugos? If it had not been of the grace of God, asa ka tapuniton kung di patungod sa grasya sa Ginoo. Sadyang na-discourage ka, sadyang naluya ka, sadyang nakasala ka, kung di patungod sa grasya sa Dios. Asa ka tapuniton? Sadyang nakitinago ang sala, kung gi-expose pa sa Ginoo, asa ka. Kung gipaybalo pa sa Ginoo, kalibutan, asa ka. Salamat sa grasya sa Dios. Kaya na ay Diyos naggunit na to. Kaning everyday makapangalagad ta, every Sunday makasimba ta, every Wednesday makaanhi ta. Grasya ni sa Dios. Grasya ni sa Dios. O hangtod kanus aman nimo, pasagdan ang yawa ang magsigi panghilabot sa imong kinabuhi. Satan sees your potential. Peter was an asset to the church of God and to the carrying of the gospel. He is an asset. Members din kagabion, you are an asset of the kingdom of God. You are an asset of the church of God. Asset ka sa pagdala sa gospel.
And don't turn it into a liability nga mahimo kang kabugaton kay panalangin ka ani nga church. Pero kung di na ka mo function, di na ka mo tabang, di na ka mo get involved, di na ka mo suluining, di na ka mo hatag, you will become a liability. You will become a burden. You will never remain a blessing kung ikaw pasagdan nimo ang yawa nga mo pin down sa imong Kristohanong kinabuhi. Get up, bangon diha, tindog diha, baliki ang imong gibiyaan. Nga naman, tuguting ang Diyos, may maya sa imong kinabuhi. Instead nga, kada adlaw, ang sigig ingon ng Ginoo, kuyog ka, apil ka, balik ka, hatag ka, dili ko, kay bugnaw ko, discourage ko, hangtod ka no sa man kada adlaw, Satan is clapping his hands on you. Hello? Number 3, Satan sees the performance of Paul. Don't you know nga si Pablo gihilabtan po si Hawa? 2 Corinthians. So nga naman, nga naay mga pagsulay, sometimes nakaingon ko, maguna-una ko, bihalod ay, kanira ba mga supporter kes ministry, mao'y gipang hilabtan da, mao di ay, kay kibaw ang yawa, nga potential sila. Piangan sa yawa, ang ministry. Pwede ta magpadalaanin nga naman. Greater is He that is in us. Mas dako si Kristo, mas dako ang Diyos, magamhanan ang atong Diyos, kaysa yawa nga sige pang hilabot na to. Sa tinuod lang, we have power against Satan because of the blood of Christ. Sometimes, wa tay power, kay gipasagdan na tong yawa. 2 Corinthians chapter 12, verse 7, please. Are there any Bibles? Unless I should be exalted above measure, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Ang messenger ni Satanas, nang hilabot kang Apostol Pablo, gihilabtan si Apostol Pablo, nga naa siya'y sakit sa unod, nga naghangyo siya sa Ginoo, nga kwaon niya, pero wala kwaas Ginoo. O yun ang Bible verse 8, for this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. Pero ingon ang verse 9, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Nakakita si Satanas sa performance ni Pablo, ang pagwali ni Pablo, ang gahom ni Pablo, ang potential ni Pablo. Nakita na ni Satanas, munang si Satanas naninguha kang Apostol Paul. Pero bisan pa man, sa gidala-dala nga balatian ni Apostol Paul, wala magpadala si Pablo kang Satanas. Saan to pagbarog? Ingon na ra. Bisag na ibalatian, padayon ta kalagad, ayaw himo agrason nga di ta kaalagad. Kay maunay desire sa yawa, nga piangon ka, pa di ka kapangalagad. Aron mo hatag kag rason. Hatog kanus aman ta magrason. Now listen, ayaw bayag kalimot nga kana mga panalangin imong nadawatan karon. Bunga na sa grasya sa Ginoo sa imong panahon nga nagtarong ka. Kaya kung di ka magtarong, ayaw pag-expect na magpabilin na ang mga panalangin. Amen. Ikaduha. Duha ramaning, na 3 man. Number 2. The response we need against Satan's desire on us. Karon unsa may response na to? Kay kaybaw man ta ang yawa di ay, naninguha na to. Let's see. Unsay nahitabo kang Pedro? Luke chapter 22. Luke 22, please. Ano mo sa amen? Luke 22 verses 31, atong balikon pagbasa. The Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Pero unsay tubag ni Pedro verse 33. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. Wala kasabot si Pedro sa gilawmon sa gipasabot ni Jesus Christ. Sa death, sa temptation nga gustong mahitabo ni Satanas. Ningon si Pedro, Lord,
andam na kong magpapriso para nimo. Andam kong mukuyog nimo sa prisuhan, andam kong mamatay tungod nimo. Grabe na nga mag-istorya, no? Well, okay ra og tinuod. Pero si Jesus nitubag sa verse 34. And he said, I tell thee, Peter, namo this Bible, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny me that thou knowest me. Sultiante ka, Pedro. Nagsulti kasi mong baba, pero wala na sa imong dughan. Kay matistingan maning atong tinuon nga pagtuo sa diyang tinuon na gitang matistingan. Now, dili man ko makapugos niyo mag-faithful mo, pero sultian ta mo. Ayaw tuguti nga ang Ginoo mo'y mohimog pamaagi aron magtarong ka. Ayaw tuguti nga kining mga usahay, kining mga wanay simba-simba, mo tan-aw ni live usahay. Ayaw tuguti ang Ginoo mohimog pamaagi para mo simba ka. Kay dili ka tao nga wa kadumdum og simbahan. Og niya ka diri, kadumdum ka asa ning kanupla, og tuwa ka syudad, kadumdum ka asa ng katipunan, og tuwa ka Negros, kadumdum ka asa ng mga simbahan. Pero di gyud ta kaadto simbahan kay daghan ta rason. Pero one day ang Ginoo imong kang maagi para madala ka simbahan. So that's gonna be hard way. Lisod na nga pamaagi. Lisod kung Ginoo mo atong tugutan nga muhanting nato. Di igo ra gigos pagwali. Pero kung dili ka mohimo og dalan, Ginoo mohimo og dalan. So I would be happy kung Ginoo na mo lihok sa imong kinabuhi, kung ikaw di ka mo lihok para sa Ginoo. Hagito ni mga Ginoo, sulay ang Ginoo. Kay wa pa kakaila og kinsa ang Dios nga imong gisimba gyalagaran. He is a consuming fire. Uban nato nakasulay na pero wa pa mo tagam. Matagam ang pastor nga na may kwarta. Okay. Sultihan ta mo. Moabot unya mga panahon nga dunay problema nga dili masulbad og kwarta. Moabot unya mga panahon nga dunay mga kalisod nga dili mabayad og kwarta. Bati man nga moingon nga unya magpaampo ra ba ka pero mao ra gyud nay mahitabo. Maampo ra man gyud gyapon ta. Way labot sa mga nagtarong gyud nga gisulayan ng Dios Ginoo. Amen. Pero si Pedro, ingon siya, ready ko. Kung makapost o Ginoo, nindot kayo. Pero wa makita ang kinabuhi. Amen? Una, unsa may response na to? Number 1, get rid on being confident on self. Kaniyo? Get rid on being confident on self. Kana bang sobra na tong salig sa tong kagalingon? Nga okay na ta, kamao na ta, di na ta, untouchable, mura na ta, untouchable ba? Kay okay ra, na may trabaho, na ikaon, na ay okay raman. That's the most dangerous time sa diyang ikaw taas na kikagsalig sa mga kagalingon. Kaya ang unang salag sa yawa sa kinabuhi sa tao, self. Self. O sa ingon ni Pedro, Lord, ready kong mukuyog ni mo sa prisuhan. Nya asa man sa pagdakop ni dagan. Lord, ready kong magpakamatay uban nimo, asa man sa paglansang ni Kristo. He followed afar off. Nahitabo ba na iyang gisulti? Wala. Muna ingon si Jesus Christ, Pedro, di pa karong adlaw mo tugtugaok ang manok, i-deny na ko nimo.
Para lang mahibalo ka, ani na mahitabo, Lord. Sumpay ang istorya sa laing passage. Bisag kini silang tanan mo dinay pa nimo, but never. Never gayod kung mo dinay nimo Ginoo. Unsa man na? Self-confidence. Makaigsunan ang atong confidence dili sa atong kagalingon. Mao bitaw nang mogamit ta grasya sa Ginoo kay dili ni tungod nato. Nakasimba ta dili tungod nato. Nakapadayon tag-alaga dili tungod nato. Makagraduate kag Bible school dili tungod nimo. Nakaabot kag 5 ka tuig sa imong papangalagad, 10 ka tuig sa pangalagad hangtod karon tungod na sa grasya sa Dios. Bantayan nato ng self-confidence. Kay wala na sa Kristohanon nga magsalig sa kaugalingon kay dili ni atong kaugalingon. Kay huyang ta by nature. Backslider ta by nature. Garbuso ta by nature. Lopsided ta sa yawa by nature. Selfish ta by nature. Unod-nun ta by nature. And that is the enmity against God. The enemy of God is the carnal mind. Bantay ta ng self-confidence. Okay na ko. Dugay na kong Kristohanon, luwas na ko. Diha tatagakon sa yawa. Asa natagak si Pedro? Self-confidence. Ikaduha. Napay bersikulo de Proverbs 3:5. Unsa may sultis Ginoo? Mabasa ta. One of the most common verses. 3, 5, and 6. 3, 5, 6, 7. Are there in Bibles? Basa tagdungan. Ready? Read. Trust in the Lord. Asa na dapat mo salig? Sa Ginoo. With all thine heart. Unsay sumpay? Kini. And lean not unto thine own understanding. Kapilan na ta nahagbong kay nisandig ta sa itong kagulingong nasabtan. Kay dili tanan na itong nasabtan sakto sa mata sa Dios. Kinsa na ito kami memorize anang bersikulo? Kinsa na ito familiar kay tanang bersikulo? Kinsa na ito maingon ta kabalo naman ko ana? Pero kinsa na ito nisalig anang bersikulo? Kay kung tinuod ta nga misalig ang bersikulo kanang lean not unto thine own understanding kanang dili ka magsalig sa imong kaugalingong panabot. Kay daghan kayong mga butang o daghang mga higayon nga ang atong nasabtan nga sakto, atong nasabtan nga mauni, atong nasabtan nga okay, atong nasabtan nga maayo, pero dili day sakto sa tubangan sa Dios. O gingon ang Bible, and there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Aya na ta makarealize nga sayop day ko di ay. Di gid tumao di akong himo di no. Akong desisyon di tumao di ay sa diha ending na. Kay the end of it man. But the end of it are the ways of death. Lisod ka na unya na makasabot og ending na. Sumpay, unsa may buhaton? Verse 6 na mo diha. In all thy ways. Ato kung tagsa-tagsaon ka ng mga pulong nga gigamit, in all. Mayroon gani kag all, tanan. Dili kay minor raman pastor nga decision, maski kana iampo pa gyud, maski kana pangayo ag tambag, maski kana kuan ngayon Bible, in all thy ways. Sa tanan nimo mga pamaagi, ilha ang Dios. Sa tanan nimo mapamaagi, pahibaw ang Dios. Sa tanan nimo mapamaagi, i-consider unsay opinion sa Ginoo. Unsay tambag sa Ginoo, i-consider in all thy ways acknowledge Him. Why? Because He is there to direct your paths. Kay daghan kay tag pwedeng subayon nga dalan nga nagtuo tag sakto dili di mao. Ang old saying nga nag-ingon ang pagmahay na sa ulahi, di na masayop. Amen. Karon okay pa. Maayo pa. So kanus amang ka dapat maminaw tambag sa ulahi o karon sa una? Sa una ka. Kaya kanang sa ulahi, di na natambag. Pahinumdom na. Kanang mainom kang, I told you. Verse 7. Napailain na, verse 7. Basa.
Be not wise in thine own eyes. Kita, bisag dili ta mga wise, usay magpaka-wise mo kita. Di ta maminaw tambag sa pastor. Di ta musik og tambag sa pastor. Dili ubang po usang asawa, di po maminaw tambag sa bana. Mga anak, di po maminaw tambag sa ginikanan. Nga naman, we thought that we are wise. Amen? Unya, unsay ending? Gubot. Unsay ending? Guba. Unsay ending? Mamakak. Unsay ending? Dili mao. Nga naman, kayang yawa may nalipay, basta sugdan nimong yawa og himuot, suplayan juga sa yawa. Be not wise in thine own eyes. Unsaon na to? Na Bible niya, tanaw. Fear the Lord. And what? Depart from evil. That's very simple. Daghan ang i-memorize, ana, pero kanus aka na to na i-apply. Kaya usahay kaning magbukal atong emotion, magbukal atong pride, magbukal atong kaugalingon. Di na ta maminaw tambag ngaya sa Dios. Kay gusto ta nga ang atong kaugalingon may matuman, gusto ta karon dayon, dali dayon, okay na. Amen. Maminaw tagwali, murag wala ta interes si maminaw gwali unsay atong ika-apply. Maminaw mo, manimba gani mo, nig-ari nyo diri, ingna ang Ginoo, ingna ang kaugalingon. Lord, tagai ko karon og pulong nga ako ika-apply sa akong kinabuhi. Di lang kay manimba mo nga murag gyapon sa Katoliko kaniadto nga lingkod, pasinaw, paminaw, pauli, maura. Ano man wa ko mabarog diri aron mag-entertain ninyo. Nibarog ko diri kay gisugo ko sa Ginoo nga walihan ang katawhan para dunay transformation na mahitabo, mausab imong kinaiya, mausab imong kinabuhi, mo lead na sa kausaban sa dagan sa imong pamilya. Kay walay laing makausab sa imong pamilya Ginoo, pero dili na mausab imong pamilya pinaagi sa lihok sa Ginoo kung ikaw mismo di nimo i-allow nga ang Ginoo mo lihok sa imong kaugalingon. Sige na tong babaga na tong kaugalingon, ni ay mga tambag. Karong January, paghatag, i-apply na ito ng paghatag. Kung ano ito ng kasing-kasing, pagbagulbol, pagduha-duha, mahitabo pa ka nagiwali ni pastor, naana sa Bible, pulong ni sa Dios. Karong February, maghisgot sa tagpamilya, malingon na saan mo, pamilya, tuwa mo na pastor, man ni anak. Pero nakaagi mo kong anak ko. Kaya balo mo kong giunsa ko pagkatiman o pag-agak sa kong ginikanan in a Christian way. Ni ay Bible akong gibasihan. Mangutanan ko ninyo, kung kamo di mo maminaw na ako kay wakoy anak, ibalhin ta mo sa pastor nga nay anak, maminaw po mo dito. Kay pa-enroll ta mo silang simbahan. Kay na may anak. So ang mga tudlo diri ni Kristo about sa pamilya, dili na to paminahon kay o may anak si Kristo. So pilion na to atong magisan ni kanang di na to ni paminahon kay why anak na si Kristo. Nagisgot to si Kristo asawa bana dili magbulak. Halin to na paminahon kay mo to maminyo si Kristo. Okay man na. Problema na to dili kung unsay naa sa gawas kini pag-apply na to diri. Pulong sa Dios. Nya ang yawa gusto gina siya nga magsalig tas tong kaugalingon. Salig sa kaugalingon. Mo na i-supply permente sa kanta, sa drama, sa TV, sa salida. Salig sa mong kaugalingon. Pero ang Bible, bali, salig ito sa Diyos. Kay, diyan magsalig ta sa kaugalingon, sakit kayos, dughan, malukapa ta. Naala ba nato diri naka-learn na ka kay nahagba na ka tungod sa pagsalig sa magalingon na ba? Na makaingon ka ba? Tungod mo gud sa akong hambugiro gud. Salig sa kagalingon day tanawa. I hope you are humble enough to recognize that. Kay kung dili ta humble enough to acknowledge our fault, mo ni sunod. Letter B. Get rid on being comfortable with sin.
So to number 1, get rid on being confident on self. Kani, comfortable in sin. With sin. Kana bang, okay na, gamay ra bito na. Importante nga wa ko nagpakaulaw simbahan. Importante nga wa ko laing Kristohanon nga gidamay or unsa ba? You are being comfortable with your sin. Kristohanon maminaw, sin is sin. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Sometimes, ang yawa, sayon-sayonon ta sa yawa og atake, tungod kay nakakita siya, nga naatay mga sala diha that we are just comfortable with. Kadamang okay ra kay ka makigkuyog anang sala ba, kay feel ni mo, murag dili sala. Gikubalan ng imong kasing-kasing. Sala sa pagpamakak. Dili na to ka, wa na to kay bisyo, pero bakakon kay ka. Nagtuod mo dili sala na mamakak. Kamo mga asawa sig pamakak siyang bana, kano sa man ninyo undangon na pamakak? Kamo mga anak, simo pamakak. Ba ninyo, mamakak po sa inyong income. Di mo tarog tugaan sa Ginoo. But you are comfortable with it. Amen. Komportable ra ka. Nga naman, wa may nakarebuke nimo, bato na, sultian ti ka. Ang pamamakak, sala na. Sig chat-chat with unbelievers. Sugdan-sugdan kag mga tagline-tagline diha or mo sa payla, tawag na. Mga pick-up lines, sumpay-sumpay po ka, pero kay baho kang unbeliever na. But you are just comfortable with it. Kay wa may nakakita na. Dili bud bayain taon ko karon lang ko nahimugso nga wa ko kahibaw nga nailaing pamaagi mag-communicate gawa sa Messenger. Nabay laghang communication apps gawa sa Messenger. Pwede ba mo sabuton ang imong ka-chat nga ari lang ta diri kay hulman yan ni pastor ang cellphone at least mas Messenger limpyo. Kay bawo sa bay akong naidaghan. But you are just comfortable with it kay nagtuotang okay ra. Pero how is the Holy Spirit speaking to you? Amen? Basin diri, wa man ko nailhan diri nanari ba? Napa ba bulang sa mayor man Domingo? Wala na? Pero na mo sa cellphone nagsugal, no? Basin uban ninyo, nagdula na mo scatter sa cellphone. Basin ubang Kristiyano, nagdula-dula na mo ang mga nagpromote og sugal. So mas limpyo pa ninyo ang mga ubang vlogger nga kapila gihangyo nga mo-promote og sugal, mga games, pero dili sila kay bawo silang sugal. Nya ubang Kristohanon ato sa inyong balay, sige na magdula. Pero komportable ra ta ana kay gamay ra mga pastor. Sala is sala. Ug usa nining mga adlaw ipadayag na sa Dios sa judgment seat of Christ ang imong sekreto, ang akong sekreto, ang tanan atong tinaguan madayag na. So undangin na sa di pambalik ang Ginoo. Kay mo na hinungdan ng imong pamilya, dili panalanginan, dili ka mayong panalangin sa church, dili ka mayong panalangin sa komunidad, kay dunay gikuptan ang yawa nga pisi, di sa mong kinabuhi, putla na! Dita kaya, ganahan tang ang Ginoo mo puyo sa itong balay, pero yawa mo itong welcome. O ba ta kasabot that Satan is desiring to get us? Komportable ra ba ta nga ang Ginoo ang yawa na ninguha nga makuha ka?
Panahon na ni, karon nga naluwas ka, nabaptis na ta, panahon na ni nga magtarong tas tong kinabuhi. Kaysa wapat na nabaptis, wapat na Kristohanon, na ilatas mga kabuang na to. Og tagaan na tong diferensya ang atong kinabuhi, kaniadto og karon. Ni kay maulang kagihapon. Get rid on being comfortable with sin. Make sure your sin will find you out. Sin is venomous. Ang paak sa sala, dili ni murag paak lang sa hormigas. Isipa nga ang paak sa sala, murag paak sa bitin. Murag paak sa tanga. Di man ta mahadlok ang paak hormigas, di ba? Ang pakan ta, okay raman. Pero kung naitanga ka, padong ni mo, ulhipan na sa mong higdaanan, bisa pagkalabad imong ulo, mutindog yung ka. Labi na katong baga-baga, mulatay sa mong paa. Ha, niya mulusot diri sa mong garter. Amen. Mao na ang sala. Pero sa mo gud ang tanan to sala, murarag hulmigas. Na mayroon mapapara. Dili oy. Small sin leads to big sin. Amen ba? Sin is not a joke. It's serious. Pero karong gabi una, sige pagkagdula ana sa laa. Mo na hinungdan nga sige balik-balikan ni Satanas. Every time mag-invitation ta, maluhod ta diri, mangutana ko sa inyong giluhod. Dili ba nga muluhod ta karong gabi una, mayon Lord, last na to. Last na to. Amen. Make an end of it. Make an end of it. Nasa gusto kong galingon ay nga mga addicted ko into it, into something. Pero by the grace of God, I made an end of it. Usa ka adlaw may decision ko sa kinabuhi, undangan na nako ni. Enough is enough. Sakto na. Sakto na. Ug walay laing mo desisyon ana, ikaw. I cannot decide that for you. Ug bakak lang, grabe na ako kabakakon sa una, but I made an end of it. Grabe na ako kabakakon, sa tinod lang. Bisan ni atong luwas na ko, bata pa ko. Grabe na ako bamakak. Pero giundangan ako. Amen? Nayo sa kaadlaw nga gisugo ko sa mama og papalit og stang, di gid ko malimtan. Ginamos pag gisugo. Yawa na ko gihurot kay gipatad na ko kuan. Bagdok mo tawag sa ano? Abot mo ng bagdok. Kay giingnan mo kus nanindas ginamos nga dong. Pat din kay mo gawas ni ugma. Nga naman sa nga nakitaan ako numiruha sa itlog sa tapay-tapay. Kailan mo tapay-tapay? Basta yung yabaga gito. Itong lingin mo, pilit din niya. Imuok mo na mo, purma mo na 6, 7, 2. Matar ako ni mo. Illusion ba? Purma mo 6, 7, 2. You know, mama, nga anong kulang man yung ginamos? Pero dili na akong istorya ang sumpaya na ha? Maode kay gipatad gipil-pil yang bagigas tapon gag sugal di na iyas Ginoo. Hila kog maayo di na iya sa Ginoo, di na iya sa Ginoo. I made an end of it. Putol ako nga naman gibadlong man ko. Masi ka nang tungit di ko kabalo na sa una. Nga naman masuko ko mama magunit nig baraha. Why problema ninyong kamao na mudaan pero kung inyo pa nang balikan ron na mahimo mo joker. Pero na istorya ng ginamos pero dili na ako. Gibunalan siya kay nakulang ang ginamos. Pagkaugma ni gawas man, gibunalan na po siya nga nawa gihurot. Nga nawa man ni mo gihurot og patad luyas bata. Kini daog man pisor man.
Imo na lang tatong gidos unta. Way padulngan. Sin is serious. Katapusan. Saan na to pag-respond kang yawa ka desire man na to? Get your confidence only in the Savior. Ano? Ang atong pagsalig o pagtuo diha ra gyud sa Ginoo. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes, in money, in anything, in yourself. Let us trust in the Lord. Kasi tambang ni Jesus Christ, balik ta sa text na to, nasa verse 32. Ang pag-ampo ni Kristo kang Pedro mao ni. Verse 32. But I have prayed for thee that thy faith fail not. Nagisgot ning faith. Confidence. Dapat ang atong pagsalig diha ra gyud sa Ginoo. Kay once nga makita na sa yawa nga gasalig na ta sa gagulingon, balik-balikan gyud ka. Gasalig na kasi mong income, hilabtan gyud ka. Gasalig na kas ubang butang, latiguhon gyud ka. Dito ra to salig. Grasyar ni nimo Lord tanan, imo ni tanan, og akong pagtuo, akong ikip na nimo. Faith. But without faith, it is impossible to please Him. Faith. Believe in God. Always keep your faith. Fix your eyes on the Lord Jesus Christ. Have faith in God because faith is our only shield. To every fiery darts that Satan is going to throw on us, faith is our only shield. Faith. Pagtuo. 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 Once nga atong pagtuo, atong pagsalig, mubalhin na gani sa kwarta, mawala dayon ang atong focus kang Kristo. Once nga atong pagtuo, pagsalig, mubalhin na sa atong ka-stable sa atong trabaho, mawala na dayon ang atong focus kang Kristo. Once nga atong pagtuo, pagsalig, mag-focus na ganito maayong panglawas, mawala na atong focus nga kang Kristo. Do not fix your eyes on anything or money sa person. Do not do that. Let us fix our faith on the Lord Jesus Christ. Salamat tas good health, salamat tas maing trabaho, salamat tas maing sweldo, adto tas Ginoo salig. Salamat tas mga taong gigamit sa Ginoo mutabang nato, pero di ta mo salig nila, adto tas salig sa Ginoo. Kay once nga kining mga tawhana or kining mga butanga ma-fail, ma-discourage ka. Pero ang Ginoo, He has never failed once. So let us keep trusting our Lord. Amen. Salig lang kita sa Ginoo. Naay may mga kapakyasan, kawalan, wadag trabaho, dili mayong panglawas, salig lang kita sa Ginoo. Naay Ginoong mutabang nato. Naay Ginoo nga mo supply. Naay Ginoo nga mo pahimutang sa tanan. Barugan nato nang ang prinsipyo. Kung naay pultahan nga siradan sa Ginoo, muabli siya sa lain. Lord, imo man ning isiradan, mo salig mi nga muabli kag lain. Mahubas man ang brook chirit, napay sa ripat. Di naman mo putumaw ang uwak sa pagsupply kay Elijah, napay widow woman. Because, ingon ang Bible, I will never leave thee, nor forsake thee. Ay, Ginoo. So, dili ta mo salig sa itong kagalingon, dili ta mo salig ni bisan unsa, atong i-fix atong pagsalig nga kang Jesus Christ. Ginoo lang yun. Bisan pag naaka, nakay abunda, nakay supply, ayaw gyud dito sa tao ay salig dito gyud. Lord, nagpasalamat ko ni Lord, nagpasalamat ko ning nitabang namo, pero diha na ko nimo ibutang ang pagtuo. Let me tell you, church, na-learn na ako na. Kay nagtubo sa bego sa akong Christian life, nagtubo sa akong pagtuo di as Ginoo. Kinundong mo sa una katong RS na kong motor, after sa Honda Wave. Dako kay kog salig kay na may nagtabang magpadala og monthly ba. Kaya rin eh. Pero na-doubt sa kuna, kaya ka ni muna nga, wag gid ba kay laing kwarta? Nya ang RS, mahal ba ito? Kaya ni, kinabit ito kapadala kada bulan. Abot og 7 ka bulan. Wa bito na nagpadala og 3 ka bulan. Nya kay ang good mo to, ang manager, membro naman Pastor Ambo, pwede kuha na sa kuha, sana, pasayluas ako karong bulan na ayaw sa imbarguha kay may tag mo abot, wa man gyud abot mag 4 ka bulan.
Kwinta-kwinta, maabot na mag-11,000 ang bayro nun. Inas Pastor Ambo, og mangutang ka og 12,000 para ibayad nimo, na may magpautang. Pero sunod bulan, mangita na kagbayad sa 12,000, mubayad pag yapong kas motor. Sa akong tambag nimo, iuli na para maklear imong pangalan. Unya, kuha og ubos-ubos. Kanang kaya. Sige, Lord. Kay tuwa man ko gasalig sa nag-support. Unya, nag-support, duwa man padalag 3 ka bulan. Ang alagin mo nga, ngano nga mga nagpadala, napasubay akong motor. I learned that the hard way. Nangayo kong pasaylos, Ginoo, Lord, pasaylo ako. Nga, ang ako bang kasing-kasing tuwa nila, dili day maayong mosalig og tao. Salamat, Lord, nga imo silang gigamit, pero anak ko balik og salig nimo, Ginoo. Naimpas ang XRM, naimpas ang SMAS, gracias Ginoo. O pila ka tuig gani nga wa gyud ko kautang na usab. Nga naman, I learned it the hard way. Amen. So, kung naay mga butang nga gigamit instrumento sa Ginoo or mga taong instrumento sa imong kinabuhi, ayaw nila salig, pasalamati sila pero adto salig sa Ginoo. So kung sa trabaho, income, na tabang nimo adto sa Ginoo. Kay kuhaon nas Ginoo, dili ka masubra ka discourage kay tuwa magagasalig. Lord, imo man giputo, Lord, pero ikaw may akong source. Kani gripo ra man sila pero ang tinubdan ikaw may aransana. Di ba? Amen. Naputol man ang gripo, katubod pa mga aransana. Di ba? Mo na nindot. Tanaw si Yawa nga to na natang salig sa tao sa kagulingon. Ganahan kay sana. So mo na response na to. Let's only get our confidence in the Lord Jesus Christ. Salig lang ta sa Dios. Amen. Dili na to tugutan nga ang desire ni Satanas madayon. Balibara na to. Let's learn it. Amen. Manindog ta palihog. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat, Lord, sa imong pulong nga gihatag kanamo Ginoong Dios. Salamat nga imong gitugot nga kining account sa Biblia mahasulat Ginoong Dios. Nga diin maka-learn mi gikan sa kinabuhi ni Apostol Peter. Nga usa sa higayon siyang kinabuhi, Lord God, nga napakya siya. Ni-deny siya kanimo Ginoong Dios tungod kay sobrang iyang pagsalig siyang kaugalingon. Apan salamat, Lord God, nga imong gi-revive si Apostol Peter. Gigamit nimo sa pag-usab og daghang mga kalag nga luwas pinaagi kaniya. Lord, tingali doon namin murag similar nga situation sa mong kinabuhi. Nga na mga panahon na pakyas mi, pero Lord, niya may karong gabi una. Tingali doon na mga higayon nga nagsalig po mi sa kagalingon, nagsalig mi sa kwarta, nagsalig mi sa uban. Pero niya may karong gabi una, Ginoong Dios, it means it's not too late to start anew. Nga among focus, among ibutang diha kanimo, O Dios. Ug among i-deny ang desire sa yawa sa mong kinabuhi. Na-discover na mo, Ginoong Dios, nga tungod di ay na kay kami mahimo ming magamit sa buluhaton mo na ang yawa manghilabot na mo, Ginoo. Lord, padayon na may gamit, Ginoo. O maayo may sa imong tabang, Lord God, nga ang yawa imong hinginlan gikan sa mong kinabuhi. Kining tanang gitugyan na mo kanimo gisalig sa ngalan Jesus Christ. Bilis pagdukos ulop yung sa mata. Dos tubangan, if God is speaking to you nining kagabion, kung asa dapit, asa kag-istoryahan sa Ginoo, maunay pakikistoryahe sa Ginoo karong gabi una, paghimo og pakigsaad, paghimo og commitment, pangayo ang grasya sa Dios. You pray.
Precious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Once again, daghang salamat sa imong pulong, Lord. Thank you for reminding us tonight. Thank you sa imong mensahe. Tabangi kami, Lord God. Mututok diya kanimo. Among confidence, among pagsalig, diya lamang kanimo, Ginoong Dios. Salamat sa mga taong imong gigamit namo. Salamat sa trabaho, salamat sa income. Salamat, Lord God, ug amo kang gidayeg niini. Apan among pagsalig, among itumong diya kanimo, Ginoong Dios. Kay dili ka mahutdan, Ginoong Dios. Ang mga nagkinahanglag trabaho, ikaw, Lord, mo panalangin gihapon kanila, mapakita ka gihapon og mga pamaagi, nga pinaagi niini makita ng imong gahom, ang mga nagkulang sa ilahang mga panginahanglan sa panimalay, ipakita ang imong gahom, Lord, nga imo silang suplayan. Ang mga dunay balatian, ikaw, Lord God, magapakita usab sa imong gahom nga ikaw, Diyos, hangtod karon mga ngayos, mga balatian. Sama kang Sister Irene, among giampong, ikaw maghatag ilag kaayuhan, Lord God. Ikaw magatapion sa imong gamahanang kamot ngadto kaniya, Lord God. Ug sa tanang mga dunay sakit karong gabi una. Mga financial needs, ikaw magasupply, Ginoong Dios. Mga exams, ang gipray, si Idilin, matay exams, Bernes ug Sabado, I pray for her that she can get good grades. Exams sa Bible College karong semana, ikaw mga panalangin, Ginoo. Ang matag usa ka namo, mga nagtrabaho, mga nagnegosyo, matag pamilya, ikaw, Lord, mo'y magalihok sa makinabuhi nga tinguhaon namo nga mahimuot ka. Help us always, Lord, to desire to always live for Jesus Christ. Nalaygon ka ni kagabion sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Og amen. And the people said, Amen. Let's sing one song as we give our offerings dining kagabion. Sanctify me, Lord. Verse 1 all together sing. Sanctify me with thy holy breath of God. Let me live with all thy fullness, Lord, I pray. This I ask, I plead and beg you every day. Here's my life, my all, thine altar, Lord, I lay. Take the dross, O Lord, take the dross. Take the dross on this clay, Lord, I pray. Let it shine, O Lord, let it shine. Let thy glory in me, let it shine. All my steps, O Lord, please lead them in your way. Let me hear your voice that's calling, follow me. This I ask, I plead and beg you every day. Here's my life, my all, thine altar, Lord, I lay. Take the dross, O Lord, take the dross. Take the dross on this clay, Lord, I pray. Let it shine, O Lord, let it shine. Let thy glory in me, let it shine. Back to chorus sa kapela. Take the dross, O Lord, take the dross. Take the dross on this clay, Lord, I pray. Let it shine, O Lord, let it shine. Let thy glory in me, let it shine. Let thy glory
it shine. Akong Hiyas ba Junjun to please come and close us in prayer this evening. Bisa naman sa safety sa itong pamauli palihog. Magampo ta. Gamhanan og buhi namo nga Dios nining kagabion amhan. Dangang salamat sa imong paghatag kanamog kusog nga kami makaanhi Ginoong Dios sa simbahan aron makapaminaw sa imong pulong ilabi na gyud pud Ginoong Dios makaduol diya sa imong trono Ginoong Dios sa pagampo Ginoo. Lord, dangang salamat sa imong pagtubag sa mga pagampo Ginoong Dios sa tibok simana, sa tibok adlaw ilabi na gyud pud sa tibok tuig or tibok manggaling bulan Ginoong Dios imong paghatag Ginoong Dios sa imong gahom nga kami nakakita Ginoong Dios sa imong sa imong grasya Ginoong Dios sa pinaagi sa pagtubag sa imong pagampo. Dangang salamat usab Ginoong Dios labi na gid pud sa imong pulong karon Ginoong Dios nga imong gipatuhop kanamo nga among nahimamat Ginoong Dios imong pulong karon Ginoo. And now, Lord, nga doon na kini impact sa among kinabuhi labi na gid pud kabaguhan sa among kinabuhi Ginoong Dios. Lord, imong mensahe paigo karon Ginoong Dios nga among pagahinuklugan Ginoong Dios nga gabiuna nga hangtod Ginoong Dios sa mga panahon Ginoong Dios nga kami maghinuklog Ginoong Dios imong pulong nga imong pulong Ginoong Dios labi na gid pud sa sala Ginoong Dios nga nagaduaw dinhi kanamo nga kini Ginoong Dios last na Ginoong Dios karon nga panahon Ginoo nga among nagaduol dinhi diha kanimo Ginoong Dios. Dangang salamat sa imong pulong labi na gid pud Ginoong Dios sa tithes and offerings Ginoong Dios nga sa pitpol nga naghatag Ginoong Dios ikaw magapanalangin ilabi na gid pud sa source nga sa income Ginoong Dios nagikuan ini ikaw magapanalangin Ginoo ilabi na gid pud Ginoong Dios sa among pagpamauli karon nga imo may gigiyahan Ginoong Dios pagpadulong dinhi imo may gihatagan og safety protection Ginoong Dios ilabi na gid pud amo sang i-claim Ginoong Dios karon sa among pagpamauli usab nga ang imong gahom Ginoong Dios magatabon nga ni kanamo sa among pagpamauli in Jesus name amen. God bless you. Mayong gabi in tanan.